Pilipinong convicted nga sa ibang bansa, tinutulungan. Correct! Nakagawa na ng krimen, convicted na, napatunayan na nagkasala. Kinakailangan mong i-request, magre-request pa tayo. Tignan nyo si Veloso. Convicted yan. Pinakiusap pa natin na ibalik sa Pilipinas. Biruin yun, dun siya nakagawa ng krimen, pero dahil Pilipino siya, concern tayo sa kanya. Dito natin siya gustong makulong. Dito siya gustong litisin o pagdosahan. Halata na masyado, Boss Buds, na pera-pera na ang labanan. Ryan Locte, si Lacson tagailag ng ebidensya. Grabe, no? Ebidensya na yan. Hindi mo na hinanap. Alam po ninyo, ang Blue Ribbon Committee na alam ko, sila po naghahanap ng mga ebidensya. Eto, may ebidensya na, susundan mo na lang. Diba? Pag Blue Ribbon Committee ka, parang mga soko, ikaw maghanap ng ebidensya, may krimen, hanapan mo ng ebidensya. Alam po natin lahat na may krimen. May ghost project, tsaka mga hindi maayos na proyekto. Palpak na proyekto. Alam na po natin na may nakawan na ganap. Ang gusto mo, hindi ka na naghanap ng ebidensya, dumarating na sa'yo kusa. Pag dumating kay Lacson, dumating si Gutesa, hindi niya hinanap. Nagkusa yung mama. Kinabukasan ang tinrabaho nila si Gutesa para siraan na yung kanyang panunumpa ay, ewan ko kung ano yung gusto nilang patunayan. Ano ba ang pwedeng ireklamo sa Supreme Court dahil ginawang inutil ang Supreme Court sa Pinas? Bakit po tulog justice system sa Pinas? Ewan ko na rin po. Wala na akong masabi dyan. Ang tagal na po nagpetition yung mga anak ni Duterte na ideklara nila na illegal yung pagkakakuha kay Tatay Digong. Bakit hindi sa patan ng reklamo si Remulla? Ano? May reklamo na po sa kanila. 'Di ba yung mga anak ni Tatay Digong, binayaran kasi yun ICC ng bangag BBM admin. Sabi ni Charlie, present. Boss, magugulat ka talaga pag si Conti nakasalubong sa daan. Gulatan na lang. Yung tatay naman nila, foil at di makatae. Shoutout sa lahat ng anak ng karton. Tignan natin sa eleksyon kung sinong karton inidoro diretso. Yan po talagang bumawi po tayo. Ito po, nakita nyo na. Ako, naniniwala ko, wala lang umaamin. May mga bumoto, di ba? Tsak yan, sinama nyo si Soto tsaka si Ping Lacson. Akala nyo, kakampi natin yan, di ba? O ngayon, numero 1 sakit ng ulo natin yung dalawa. Kayong dalawa, pinakamatanda na kayo sa Senado. Mahiya naman kayo. Kayo lang ang tumanda sa Senado na ang tingin ng mga tao, hindi kagalang-galang, kundi kagulang-gulang. Ulitin ko, lahat ng mga tumanda sa Senado, nariyan sila Joker Arroyo, sila Salonga, sila Nene Pimentel, Enrile, lahat po ng mga tumanda, Cayetano, mga naging kagalang-galang po sila na senador, Jokno, yung tatay ni Shell, tsaka yung si Tanyada. Habang tumatanda po na senador tong mga binanggit kong pangalan, naging kahanga-hanga po, naging mga statesman. Kabaliktaran nyo, Tito Soto at Senator Lacson, habang tumatanda kayo, hindi kayo nagiging kagalang-galang. Na-expose na kayo ay kagulang-gulang. Alam nyo, magbawi kayo. Sila, lahat ng mga sinasabi nila, ginagalang ng mga kapwa-senador dahil punong-puno sila na wisdom. Pero kayo, sayang, ang laki ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Sana eto na legacy mo, Senator Lacson.
na ikaw ang Blue Ribbon Committee Chairman na nagrekomendan sampahan ng kaso itong mga tao na mastermind o i-recommenda mo na sampahan ng impeachment. Sinayang mo ang pagkakataon mo na makilala ka diyan sa pagiging Blue Ribbon Chairman. Mga tumatandang senador, nagiging kagalang-galang, Tito Soto at Ping Lacson, nalalantad na kayo ay kagulang-gulang lang. Magandang pang ano kasi yan eh. Mga pang reels. Inuulit-ulit ko lang. Yung mga taong kagaya ni Conte de Lima Remulla et al. At dapat ay rekomenda kay Miss Cara David. Correct. Hindi ghost project, sabi ni Dison, kasi ay manananggal project. Only in the Philippines nga ang mga rebelde naghari na instead ng gobyerno. Di ba sumipa salin yan ni pulis at nung lumabas na kamiting niya contractor the supply ng semento, pinatayin niya issue. Siguro, Boss Buds, tinawanan lang tayo ng Russia at Israel dahil sila hindi isinuko ang kanilang kapwa. Eh talaga namang katatawanan tayo ng buong mundo ngayon. Magsabi niya sinuwerte daw siya kaya yumaman siya. Sana all sinuwerte. Mawat if supplier sila ng hilaw na semento. Boss, si Redon ba at si Tariela magkapatid? Magkahawig ang ilong eh. Hindi po magkapatid ang tawag dyan, magkailong. Magkamag-anak po yung ilong nila. Tatay nating karton, ayos lang, pero tatay nila si Bibi may adik at pulboronic. Paano matatapos ang korupsyon kung may pinagtatakpan kayo, Lacson at Soto? Good morning, Boss Buds, done like. At Chumuchup. Akala ko noon tuwid itong Lacson na to. Di naman po natin sinasabi, wala naman po tayo ebidensya na siya po ay hindi matuwid. Kunwari, wala. Kunwari. Kaya lang, nahalata na hindi matuwid kung nagtatakip instead na pinapalo niya yung mga ebidensya. Sabi niya, follow the evidence eh. Ayan na nga yung ebidensya, ikukumpirma mo lang kung totoo. Papatawag mo lang si Yusek Bersamin. Boss, hindi naman si tumandang pasulong si Ping at Tuta, kundi pa urong. Ano pa kasi asahan natin dyan sa dalawa na yan? Maya aso bayaran ni BBM. Lacson at Soto, budol din. Ang namayapang Senator Miriam Defensor Santiago hanggang ngayon ginagalang at pabalik-balik ang mga pagnanakaw ng mga Marcos. Oh. Hindi to mandayan, di ba? Sa Senado, pero kagalang-galang dahil sa husay. Kahit di pa natin iboto, panalo pa rin sa Comelec. Kilala na si Lacson sa pagiging balimbing. Sila naman iimbestigahan ng BRC sa 2028. Correct. Money talks nga sa panahon ngayon. Tignan mo, malaki halaga na naman ang pagpakawala ni BBM at Lisa sa payment nila sa assassin nila Dean Chase at Maharlika. Aba, meron ng ganyan. Sabi ni Red Moon. Talaga lang ha. Meron na palang chismis na ganyan. Antay na lang tayo mag 2028, wala tayong mapapala sa gobyerno ngayon. Super likes, Boss Buds. Blessed morning, Sir Badong, at sa comment section. Boss Badong, sabi ni Auntie Claire, hindi daw pwede ihayag ang confidential fund ni BBM kasi daw confidential. Hay nako. Kung totoo sinabi yan ni Auntie Claire, hay nako na lang tayo. Ilong na tinubuan ng muka, Redon. Hindi po. Si ano po yun, Tariela. Si Redon po. Hindi po yan tinubo.
Ano po yan? Kakaiba nila lang po yan. Mga kate po yan nung kinamot na pagpag sa Dolomite. Before magkaroon ng Dolomite. Yun. Huwag po kayong mahiya magpakape. Correct. Wala tayong mapapalaki na Lacson at Soto. It's either gurgurin yan o antay na lang ng 2028. Huwag namang gurgurin. Pag gurgurin ang iniintay natin natural Cara David effect. Hindi po gugurgurin. Huwag tayong manawagan ng ganyan. Mali pong panawagan yan. Huwag po kayong mahiya magpakape. Yan, sabi ni Pinky, mga 1 or 2 hearing na lang daw. Meaning, kating-kati na siyang tapusin ito. Kaya natural, sasabihin niyang hearsay at walang ebidensya. Basta nasa pinto na ng palasyo, iiwasan niya talaga. Wala tayong magagawa Talagang mag-iinit ka na lang rito sa mga pinuno ng Senado natin At magtatanong ka, kailan pa matatapos ito? Anong sabi ni BP Sara? May Pilipinas pa ba sa 2028? Ang galing, no? Yung nakabili pala ng Rolls Royce ni Diskaya, yung may-ari ng Igorot, Kingdom. Bagong pasyalan dun Pero may mas bago ng Kingdom dun sa Baguio.